It's me, Jisami Paler. Ngayon, ang topic natin ay tungkol sa prinsipyo ng Yogyakarta. At syempre, pagkatapos ng talakayang ito ay dapat nakagawa ng mga hakbang na nagsusulong ng paggalang, pagtanggap sa kasarian na nagtataguyod ng pagkapantay-pantay ng mga tao bilang kasapi ng pamayanan. Lahat ng tao ay isinilang na malaya at pantay-pantay sa dignidad at mga karapatan. Lahat ng karapatang pantao universal, magkasanib, hindi na paghihiwalay-hiwalay at magkakaunay. Ang orientasyong sexual at pagkakakilanlang pangkasarian ay nakasanib sa dignidad at pagkatao ng bawat isa at hindi dapat maging dahilan ng kriminasyon at pag-aabuso. Isang namumukod na pangkat ng mga eksperto sa mga karapatang pantao ang nagbalangkas, nagpaunlad, nagtalakayan, at nagpino ng mga prinsipyo. Matapos mapulong sa Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia noong November 6 to 9, 2006, may 29 na nagtatanging eksperto mula sa 25 na bansa na may iba't ibang pinagmulan at kasanayan sa mga isyu ng mga batas at karapatang pantao. Pinagpatibay ng mga prinsipyo ang pangunahing obligasyon ng mga estado sa pagpapatupad ng mga karapatang pangtao. At ating alamin ang mga importanteng sa 29 na prinsipyo ng Yogyakarta. Number 1. Ang karapatan sa universal na pagtatamasa ng mga karapatang pantao. Mas kilala ito bilang Universal Declaration of Human Rights. Naging makasaysayan ito matapos ang una at ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay dahil sa paghahanap ng tao ng kapayapaan at karapatan bilang tao para sa kaunlaran dahil nakasaalang dito ang dahilan upang mabuhay. Ang bawat tao ay may karapatan sa kalayaan ng pag-iisip, budhi at relihiyon. Kasama sa karapatang ito ang kalayaang magpalit ng kanyang relihiyon o paniniwala maging nag-iisa o kasama ang ibang pamayanang upang ipakilala ang kanyang relihiyon o paniniwala sa pagtuturo, pagsasagawa, pagsamba at pagtalima. Number 2. Ang karapatan sa kapantay-pantay at kalayaan sa diskriminasyon. Bawat isa ay may karapatang magtamasa ng karapatang pantao ng walang diskriminasyon, nag-uugad sa orientasyon, sexual o pagkakalanlan, pangkasarian. Dapat kilalanin lahat ng pantay-pantay at batas at sa proteksyon nito nang walang anumang diskriminasyon kahit may nasasangkot na iba pang karapatang pantao. Number 4. Ang karapatang mabuhay. Karapatan ng lahat ang mabuhay. Walang sinuman ang maaaring basta na lamang pagkaitan ang buhay sa anumang dahilan. Kabilang ang may kaugnayan sa orientasyong sexual o pangkakakilanlang pangkasarian. Ang parusang kamatayan ay hindi ipapataw ng inuman. Dahil sa consensual sexual activity ng mga taong nasa wastong gulang o bantay sa orientasyong sexual o pagkakilanlan pangkasarian. Number 12. Ang karapatan sa trabaho. Ang lahat ay may karapatan sa disenteng trabaho sa makatarungan at paborableng mga kondisyon sa paggawa at sa proteksyon laban sa disempleo at diskriminasyon nag-uugat sa orientasyong sexual o pagkakakilanlang pagkasarian. Number 16. Ang karapatan sa edukasyon. Ang lahat ay may karapatan sa edukasyon ng walang diskriminasyon, nag-uugat o sanhi ng orientasyong sexual at pagkakakilanlang kasarian. Ang mga estado ay dapat tumiyak na ang edukasyon ay nakatuon sa pag-unlad ng personalidad, talino at bawat estudyante at ang kanilang abilidad na mental at pisikal sa kasukdulan ng kanilang potensyal at tumutugon sa pangangailangan ng mga estudyante anuman ang kanilang orientasyong sexual at pagkakilanlang pangkasarian.